John John Maswerte. Parang ringtone. Kapatid, may gusto lang akong i-share sa inyo. Kasi lately, meron akong nakausap na tao na kamag-anak siya ng isang taong malapit sa akin. Nakausap ko siya, sabi ko sa kanya, Brad, ano naman yung nababalitaan kong may mga butasan ka na namang pinapasok? Ibig sabihin, di umano, nakikita siya sa mga lugar na hindi siya dapat naroon kasi lugar yon ng mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Parang, sabi ko, may nakarating na impormasyon sa pamilya mo. Bakit naman ganon? Sabi niya sa akin, hindi naman na kasi si Duterte, tsaka mahirap tanggalin, ganon na ako eh. Ganon na ako. Sabi ko, nakapagbago ka nga nung panahon ni Duterte, ngayon nagbabalik ka na naman sa katarantaduhan. Mahirap eh, sabi niya. Lalo na nawalan ako ng trabaho. Sabi ko sa kanya, unang-una, dapat lalo kang hindi mag-a-addict kasi wala kang trabaho eh. Anong pambibili mo dun? Magnanakaw ka. Ikalawa, kahit bilyonaryo ka pa, hindi ka dapat nag-a-addict eh. Kasi hindi naman yun yung purpose mo sa buhay. Wala naman taong pinanganak para maging addict. Tapos sabi niya sa akin, madali mong sabihin yan. Kasi hindi ka naging addict. Sabi ko sa kanya, so sa pananaw mo, ganyan na lang. Yan na lang ang buhay mo. Kailangan session ka. Pangangailangan mo ng katawan mo yan. Sabi niya, oo. Sabi ko, nagkamali ka yata doon. Alam mo ba yung purpose ba't naging addict ka dati? The purpose is para matutunan mo yung pananalig sa Diyos ay mas matindi kaysa sa anumang addiction. Inuturukan ka niya. Nasa kanya ka kumapit at hindi siya putang inang droga na yan. Ikatatlo. Isa pa lang siya sabi ko. Ikalawa, may purpose kaya ka naging addict. Kinuwento ko sa kanya lahat ng mga nakausap ko, nakasama ko mga tao. Sabi ko, alam mo ba, alam nyo bang hindi you are more than your sin? You're more than your sin. Sa spiritual na paniniwala, kailangan mong magsisi ng buong puso at isuko mo sa Panginoong Jesucristo. Tinubos ka na ng Panginoon, kailangan mo lang magsisi ng taos puso at tanggapin siya bilang tagapagligtas mo. You're more than your sins. You're more than your crimes. Gusto ng Diyos, kunin mo sa Kanya yung authority mo na manalig na iaalis kaya dyan. Dahil pag nanalig ka sa Kanya, you will have the will na umalis dyan. And things will fall into place. Iaalis sa iyo yung access. Diba? Wala puro addict sa komunidad ko eh. That is your struggle. Paano ka hindi mag-a-addict kahit lahat ng kakilala mo addict? Paano mo po protektahan yung pamilya mo sa mga addict? Addict ka na dati, alam mo yung galawan nila, alam mo yung utak nila, alam mong protektahan yung mga tao na wag maging ganun at protektahan laban sa kanila para hindi sila mapahamak. Merong isang tao naging rapist, kunwari. Nagbagong buhay siya. Now you have the duty to protect. Hindi sapat na nagbago ka lang. Because you know yung galawan ng mga rapists. You have the duty to protect your community, your children, other people's children from rapists like you. You are more than kung ano yung krimen na ginawa mo. Naging mamamatay tao ka, you have the duty now to protect. Magnanakaw ka, you have the duty to protect your home, your community, laban sa mga naging katulad mo. You learned evil for a reason, and that reason is for you to counter them. Natutunan mo lahat ng katarantaduhan for you to fight them. So that alam mo yung galawan. And you will have help. Makakatulong ka sa komunidad, sa pamilya mo. Sa law enforcement, sa kung saan ka mang dali ng Diyos. So naging addict ka for a reason. Naging addict ka for you to learn to put your faith in God and to stop that bullshit and to protect all others na hindi maging addict. Once again, you're more than your crimes.
sinishare ko sa inyong lahat to kasi gusto ko kayong ma-inspire. I don't know kung anong nangyari sa kanya. I hope yung nung ginabayan ako ng Diyos na sabihin yun, sana namulat siya. God bless.